Mahimbing na ang tulog ng mag-anak na ito. Madaling araw nitong February 10. Nang ang isa sa mga bata bigla na lang nagising at nagsisisigaw. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Napansin niyo rin ba? Panoorin natin ulit ang video. Ang kumot ng bata. Kapansin-pansin ngang umangat na para bang may humila. Imposible po na may hihila po nun dun sa may paanan. Wala na pong ibang tao. Kung walang ibang tao sa silid, sino ang humila sa kumot? Parang nag-a-attract po ko ng mga masasamang entity. Ang video, kuha sa kwartong ito sa inuupahang apartment ni na Freja sa Maynila. Ang kasama niyang natutulog noon, ang kanyang kinakasama at ang dalawa nilang mga anak. Tulog na po silang tatlo. Ako na lang po yung gising ng madaling araw na yon. Tapos nagsa-cellphone po ako, nagpapaantok na lang ako. Inayos ko na po yung kumot pa, tagilid. Bali, bumaluktot na po ako. Yung anak ko pong na nasa likod ko, inayos niya rin po yung kumot niya. Pero laking gulat daw ni Freja nang ang anak niyang itago natin sa pangalang Kurt, bigla na lang naalimpungatan. Nagsisigaw na po siya. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Tinatanong ko po siya, nakita mo ba? Hindi wala daw po siya nakita. Sinabi ko na ako lang po yun, para hindi siya matakot lalo. After niya po matulog ulit, bumangon po ako para i-check yung CCTV kung totoo po yung sinasabi niya na may humila ng kumot. Pagka-check po ng CCTV, nalaman ko po na totoo yung nangyari na hinila po yung kumot niya. Makikita niyo po sa video, nakaganyan na po akong pwesto. Tapos yung anak ko po, nag-ayos ng kumot na nakabaluktot. Ayun na po yung hinila. At hindi raw ito ang unang beses na may di umano nagparamdam kay Kurt sa kanilang kwarto. Nakagising lang po na. Tapos naglalaro siya. Nagulat ako, nakatalala na lang po siya. Nakatingin po siya dyan sa may pinto. Tapos yumakap na mahigpit sa akin na takot na takot. Sabi ko, bakit? Mumu. Tumatangula siya habang umiiyak. Taong 2019, nung nagsimula raw mangupahan sina Freja sa apartment, ang hipag niyang si Jenny, meron din daw nakakapanindig balahibong karanasan sa kanila namang hagdanan. Nag-rent din kami sa kabila. One time, walang tao dito, pumasok ako. Diretso sana ako sa taas. Bigla akong napahinto. Nagulat ako kasi pagbungad sa akin ng hagdan, may batang nakatingin. Yung damit niya pang burol. Dito yun! Nakita ko! Kitang-kita ko siya! Walang multo dito! Meron eh! Wala akong multo dito! Tara na! Pagbalik namin dito, nawala na siya. Yung sa kapatid ko po, nung pababa po siya, nang dahan-dahan habang nakahawak. Bigla na lang po siya nalaglag.
Hanggang dito po. Parang may tumulak daw po sa kanya. Ang bilas ni Freja na si Ayip, hindi rin daw nakaligtas sa pagpaparamdam. Teka nga. Wait lang, iihi lang ako. Teka lang. Pagka-ihi ko, lumabas ako, dinouble check ko kasi walang tao rito. Ginanong-ganong ko sa likod na hindi po nakalak. May pumasok po, sabi ba't daw nakalak yung pinto? Sino daw naglock? Sabi ko ako po huling pumasok dyan. Hindi ko po nilak yan. Tapos tinignan nila kung may tao sa taas. Wala po. Matapos mag-viral ang video ni Freja, may ilang nag-comment na kaya raw may nagpaparamdam sa kanilang apartment dahil ang kanila raw tinitirhan, malas, at ang itinuturong ugat ng kamalasan ang pwesto raw ng kanilang salamin at ang magkaharap na pinto sa kanilang kwarto. Masama daw po yun. Parang nag-a-attract po ko ng mga masasamang entity dito sa bahay dahil po sa salamin, lagusan ng mga masasamang entity po. Ang salamin po kasi meron another dimension kung tawagin. Okay, so halimbawa, natutulog po tayo, tapos may salamin na nakatapat sa kama, may kasabihan kasi na naglalakbay po yung spirit natin. Kapag mamaya napasok siya doon, minsan mahirap siya mag-recall back papunta sa katawan natin. Yun ang dahilan bakit may mga iba po nagkakaroon din ng tinatawag na bangungot. Dalawang door na magkatapat po, ang tawag namin dito is may poison arrow. Bumibilis ngayon yung energy ng chi. Pwede maka-affect ng money loss, pwede maka-affect ng mga parang alitan, away, conflict problems, pwede siya makapag-cause din ng mga health problems. Para lutasin ang misteryong bumabalot sa inuupahang apartment ni na Freja, kinatok sila ng isang bisita. Ang paranormal researcher na si Ed Calwag. So dito kasi sa baba, wala oh. Pero yung turo niya, dito sa direction na to. Ano o sino nga ba ang gumagambala sa apartment? Ito yung area. May nakakita na ba dito ng image ng yung parang figure ng... Walang magtatalukbong ng kumot ha, at siguraduhin may mahihila kayong katabi. Balik mo tayo. See? Dahil ang mga makapanindig balahibong revelasyon, Magawa ka ng movement kahit ano. Maggalaw ka ng gamit, maghagis ka ng bagay. Saan yan? May nag-ano ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? ilalahad na sa aming pagbabalik. Ang pamilyang nangungupahan sa apartment na ito sa Maynila, hindi raw nakakatulog ng mahimbing dahil sa mga kakatwa nilang karanasan. Ang pinakahuli, nakuhanan pa ng CCTV. Nanginginig na siya sa takot, sinasabi niya po sa akin na may humila po ng kumot. Kaya para maliwanagan sina Freja sa kung anuman ang gumagambala sa kanila, kinatok sila ng paranormal researcher na si Ed Calwag. Dala-dala ang dowsing rods na may kakayahan di manong makadetect ng paranormal energy. Meron siyang napipick up. Si Ed naglibot sa apartment hanggang sa ang dowsing rods biglang tumuro sa hagdan. Pero yung turo niya, dito sa direction na to. Dito sa taas yung palo niya. Hawakan mo lang para makita mo na mahirap siya kontrolin. Diba? Therefore, merong na-detect or napipick up dito. Samahan niyo ako kung saan yung mismo eksaktong nakuhanan ng CCTV. Medyo mabigat ang pakiramdam. Pinuntahan ni Ed ang loob ng kwarto ni na Freja. Ito dito eh. Ito yung area.
Nakakita na ba dito ng image ng figure ng matanda? Matanda po. Oo, ng babae. May naaninag ako kanina pero parang shadow lang. Shadow siya na parang figure ng babae. Si Ed tila may naramdaman din daw sa kabilang unit kung saan nakatira ang hipag ni na Freja na si Jenny. Posible kasing nataboy dito eh. Kasi mas malakas yung dito. Tingnan natin kung magre-response. Or gawa ka ng movement kahit ano. Maggalaw ka ng gamit. Maghagis ka ng bagay. Hanggang sa biglang may kumalabog sa labas ng bahay. Saan yan? Sa labas po. May nag-ano ba? May bumato po ba? May nagbato po ba dyan? Walang nagbato? Wala po nagbato? Pusa, tumakbo. Ito yung spot na solid yung energy niya. Ngayon te, okay lang tanggalin mo siya. Matatanggal ba? Yung salamin. Sige te, alisin mo. Pag wala yung salamin, hindi. Balik mo te. See? Tanggalin mo te. Balik mo yung salamin, balik mo. Nagiging dagusan siya te. Pwedeng ilagay yan sa lugar na yung palaging may tao. Huwag yung naiiwanan. At saka huwag talaga sa tapat ng higaan. Pwedeng ghost nga yun. Kaya lang, after the incident naman, pinabless mo. So, na-ward off, natanggal yung mga energies niya na nakadikit dito. No, pero as of now, yung inabutan ko, kumbaga sa damit, kaunting mancha lang. Kasi as of now, wala na dito. Poltergeist yan! Poltergeist po yan. Ipag-pray niyo po ang bahay niyo. Pag sinabi natin poltergeist, ang tunay na kahulugan nun ay noisy ghost. Maingay. Nagaganto ng mga gamit, like for example, yan. Yan. Mga ganon. Pag hindi niya nagagawa yon, hindi siya pwedeng considered na poltergeist. Ito posible na ang pag-angat ng kumot ay dahil sa stretching, kung meron mang naganap na stretching na hindi sinasadya. Pangalawa naman, maaaring may kinalaman dito yung electricity na tinatawag, no? Particularly yung concept ng static electricity. Kung mapapansin natin, yung mismong kumot, yung klase ng fabric na meron yung kumot, posible na rub yun. Nagkaroon ng friction, ng rubbing, maaaring nagkaroon ng attraction yung kumot doon sa mga object na positively charged sa paligid nito. Kaya ito umangat pataas. Wala na po kaming planong umalis po dito sa bahay na to kasi dito na rin po lumaki yung mga anak ko. Naging panatag po ko na nawala po yung mga nandito sa bahay. Sa katahimikan ng madaling araw, may mga bagay na hindi mo maririnig, pero mararamdaman. At minsan, sapat na ang isang hila para hindi ka na makatulog muli. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.